Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga iinit at pinagtatalunan ng mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Manila, kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Publiko pinakikilos din para masolusyonan ang problema sa trapiko. Ronda Pilipinas. Apektado ng low pressure area sa Mindanao na dagdag. Balita sa ibayong dagat, 3 patay sa pagguho ng isang steel hanger sa Idaho, US. Ronda Pilipinas. Balita pabalakasan, Taguig City Generals pinaghaharian ang Group B sa elimination round ng NBL Chairman's Cup. Ronda Pilipinas. Christine Reyes inaming annulled na ang kasal kay Ali Katibi. Ronda Pilipinas. Parang ang bilis naman nun. Sa NBI, nilimitahan ang senior citizens discounts. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At ito na, totoo nga bang hindi katatanggad o hindi tatangkad ang isang lalaki kapag hindi pa nagpatuli? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yon! Hey! Today is Friday. Ano ba tayo? Medyo relax ng konti bago natin puntahan yung mga balita natin. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na tayo sa DWIZ. Live din po tayo sa DWIZ. Sandali Ano muna tayo? Okay na yan. DWIZ News FM Regional Stations and of course, napapakinggan din tayo ng live dyan sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita sa Ronda Pilipinas. Ako si... Yan, Friday, pagdigyan nyo na. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Sa detalye ng mga balita, para sa ating balitang panahon, patuloy na makakaapekto ang Northeast Monsoon o amihan sa Luzon habang magdadala naman ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang buntot ng low pressure area. Low pressure na to low pressure area sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil dito asahan na ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao, Central Visayas, Negros Occidental at Southern Leyte. Makakaranas din ng maulap na papawirin at mahina mga pag-ulan sa Aurora, Quezon Province at Bicol Region. Asahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin at mahinang mga pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Ronda Pilipinas. Naniniwala si dating Transportation Undersecretary at dating General Manager Team na publiko ang may pinakamalaking papel upang masolusyonan ang traffic congestion sa Metro Manila. Kaugnay pa rin ito sa panawagan ng Management Association of the Philippines o MAP na magtalaga ng traffic czar na mga ngasiwa sa itinuturing na krisis sa trapiko. Ayon kay GM Orbos, bagamat maganda ang rekomendasyon na magkaroon ng traffic czar, publiko ang dahilan ng problema, kaya publiko rin ang solusyon din Yung pagtatalaga po ng traffic, sir, para sa akin po, tama rin po yan, pero hindi yan ho ang magbibigay ng, kumbaga, isang tao lang hindi niya kakayaning solusyonan po yan. Sa akin po, dapat tayong lahat na mamamayan na nandyan tayo sa Maynila, humihinga tayo dyan tayo nakatira, kasama na po tayo sa problema ng trapiko. Pero tayo po ang problema, tayo rin po ang solusyon, hindi lang po gobyerno. Kaya meron mo kasabihan nung araw, nakaupo po ako, traffic mo. Tayo may kasalanan, tayo rin na may solusyon. Agree! Higinit pa ni dating MMDA chairman na kinikilala niya ang mga layunin ng mga transport projects ng gobyerno, ngunit dapat muna nitong unahin ang mabilisang solusyon bago pa lalong lumala ang sitwasyon. Alam niyo po yung infrastruktura na kailangan natin, yung subway, yung tren na yan. Salamat, kailangan po natin yan. Pero ang solusyonan po natin yung ngayon kasi ngayon ho yung problema. Kung meron nung magagawa yung isang traffic czar na sinasabi po nila, ang traffic czar ho hindi siya magbibigay ng solusyon. Siya lang ho ang magtuturo sa atin nasaan yung solusyon. Siya magpapaalala sa atin na ito yung solusyon. Kumbaga ho sa konduktor po ng sabi ko, malala po yung sitwasyon, totoo, pero nandyan po yung solusyon, kailangan po isa-isahin. Kumbaga sa doktor, hindi mo kailangan, sa problema po ng traffic, hindi natin kailangan na ganito yung tibang mo, kailangan ho natin dito, bigyan ka agad ng injection na mabilis para lang mabuhay yung pasyente. Yan po ang tinig ni Team Orbos, dating MMDA General Manager at Department of Transportation Undersecretary sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tagabu tayo ng isang report. Schedule ng libre. Free ito libreng anti-rabies, microchipping at consultation. Yan, maganda yung microchipping na yun. Pagsamantalahan nyo yan. In English, rape it. Pagsamantalahan nyo yung pagkakatanong, ibig sabihin. At consultation in UCLGU. Report ni Jelly Mendez. Jelly, go! Inilabas ng Quezon City Government at Animal Care and Disease Control Division rabies, microchipping at consultation ng mga alagang hayop sa lungsod. Epektibo simula kahapon ang pagtuwang ang Action Office Veterinary Services. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipatutupad tuwing Martes ng Pebrero ang programa sa Quezon City District 1 Action Center, tuwing Miyerkules sa District 4 Action Center, tuwing Huwebes naman sa Novaliches District Center, at tuwing Biyernes naman sa Action Office Distrito 6. Pinapayuhan ang mga pet owner na magdala ng valid ID kasama ng katunayan na sa Quezon City nakatira ang isang residente. Magkakaroon din ng caravan schedules para naman sa District 2 at 3 ng mga citizens. Pinapayuhan ng mga residente na sa lehitimong mga page lamang bumisita at huwag basta-basta maniniwala sa mga grupong gumagamit lang ng logo at pangalan ng lungsod para makapangbiktima. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. Tuloy ang mga balita. Nadagdagan ba ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng mga pag-ulang dulot ng through o extension ng low pressure area sa Davao at Caragari? Ito ay ayon sa Department of Social Welfare Development. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, Disaster Response Operations Monitoring and Information, aabot na sa 2,000 pamilya o katumbas ng 100,000 individual ang apektado rin sa 7 pamilya at 6 individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers habang nasa higit 27 namang individual ang pansamantalang nasa kamag-anak. 27 lang? Baka 27,000 to. Tuloy-tuloy naman ang assessment at relief efforts ng DSWD sa mga apektado ng LGU kabilang ang pamamahagi ng family food packs. Nananatili ring nakaanda ang nasa halos 3.9 billion pesos na halaga ng stockpiles at standby funds para sa mga apektado ng LPA. Ronda Pilipinas. Samantala, nagpatupad ng ang Department of Energy ng price freeze sa LPG at kerosene dyan po sa Davao Region, bunsod ng nagpapatuloy na sama ng panahon diyan. Matatandang isinailalim sa state of calamity ang Davao del Norte at Davao Oriental dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha ng dala ng shear line. Hindi na shear line yan. Low pressure area na yata yan . Ipatutupad ang price freeze sa buong lalawigan ng Davao del Norte hanggang Pebrero. Samantala, pinagbabawal ang pagtaas sa itinakdang araw ng palugid. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tayo ng report. Oy, kanina to, no? Yung nasusunog. Mga nasa likod ng panununog ng modern jeepney sa lalawigan ng Quezon, nasa kote na ng mga otoridad. Very good. Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Hawak na ng Katanawan Municipal Police Station ang mga sospek na nasa likod ng pagharang at pagsunog sa modernong jeepney sa kabaan ng National Road sa barangay Dahican, Katanawan, lalawigan ng Quezon. Base sa ulat na ibinigay ni Area Police Command Southern Luzon Director Police Lieutenant General Roderick Armamento, natiklo ang 4 sa ikinasang follow-up operation ng mga pulis sa Malunay, Quezon. Sinabi ni Lieutenant General Armamento na may nakarating sa kanilang impormasyon na nag-check-in ang mga ito sa isang resort sa barangay Buntayog, Mulanay, Quezon, kaya't agad silang nagkasa ng operasyon na nagresulta sa pagkaka-aresto ng mga suspect. Na recover din mula sa mga ito ang kanilang getaway vehicle na kulay pulang sasakyan. Kinilala ang mga suspect na sina Ernesto Toriado Orsini, Cervantes Mariano, Dominic Valerio Ramos at Jade Francis Cabales Castro. Sinabi ni Armamento na di pagkakaunawaan sa pagitan ng Modern Jeepney Co-op at Local Transport Group ang ugat ng insidente. Mahaharap ang sa kasong arson na nakatakdang isampas sa Office of the Provincial Prosecutor ng Katanawan, Quezon. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño. Para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy ang mga report at balita ay nikayat ng House Leader ng ang mga senador at mga kritiko na itigil na ang pagbibigay ng malisya at kulay politika sa panukalang amyendahan ng restrictive economic provisions ng konstitusyon. Layunin ng nasabing hakbang na mas buksan ang bansa sa mga dayuhang mamumuhunan. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon Province 2nd District Representative David J.J. Suarez, walang batayan ang paratang ng mga senador na layunin ng Kamara na buwagin ng Senado. Bawang mga haka-haka at kuro-kuro. Haka-haka at kuro-kuro ang anya ito, lalo't malinaw na walang ganitong probisyon ng resolution of both houses number 6. Ikinababahala rin ni Suarez ang sinabi ni Senator Coco Pimentel na baka tumagal ng 1 taon bago matapos ng mataas na kapulungan ang resolusyon na
Miguel Zubiri. Samantala, naniniwala naman ng mga kongresista na wala ring kahihinatnan ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative, lalo't hindi pa sapat ang mga nakalap na lagda. Ronda Pilipinas. Samantala, idineklara ng Commission on Elections ang Pebrero 12 bilang National Voters Day. Kasabay ito ng pagsisimula ng voter registration period para sa 2025 national local elections na magpapatuloy hanggang sa September 30, 2024. Magsasagawa ang poll body ng iba't ibang aktibidad sa February 12 para sa massive campaign at para na rin maikayat ang mga mamamayan na magparehistro. Target ng poll body na makapagtala ng 2 milyong bagong botante para sa naturang eleksyon. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. QC Mayor, Quezon City Mayor Joy Belmonte, ginawaran ng Outstanding Volunteers Award 2024. Alamin ng Control 13 Go. Ginawaran ng Outstanding Volunteers Award 2024 si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ito'y bilang pagkilala ng Students Action Vital to the Environment and Mother Earth o tinatawag na Save Me Movement na ng mga programa at proyekto ang karapatang pantao, mapangalagaan ang kalikasan at ang gender equality sa lungsod ng Quezon. Ayon sa organisasyon, ang dedikasyon at pamumunong ipinakita ni Mayor Belmonte ay nagbigay inspirasyon para sa pantay at inklusibong pamahala sa lungsod. Isa si Mayor Belmonte sa 11 individual na pinarangalan ngayong taon kung saan inaasahang magpapatuloy ang magandang serbisyo nito sa komunidad. Samantala, katuwang ng QCLGU sa advokasya ang Department of the Interior and Local Government upang palakasin ang disaster preparedness ng bawat lungsod. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala ay minungkahi ni Senator Francis Tolentino, Chairman ng Senate Justice and Human Rights Committee at Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na dapat nang ipaubaya sa malalaking korporasyon mimina ng langis. Ito'y sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisa ang oil exports sa Exploration Pact sa China. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Senator Tolentino na sa sandaling maaprubahan ang nasunduan ring bumaba ang presyo ng kuryente at gasolina sa bansa. Wala naman na niyang kakayahan ng Pilipinas na magmina ng langis dahil sa kawalan ng makinarya at kapital. Yung sabi ng Supreme Court noon, hindi dapat pamahala sa banyaga yung mag-explore ng langis. Ang problema naman po, wala tayong kakayahan. Hindi nga tayo makarating doon sa lugar para natin madidrill yun, para natin mahuhukay. Wala tayong gamit, wala tayong kapital. Di paubaya natin sa malalaking korporasyon na may kakayahan na. Wala nga tayong sariling petroleum corporations, pero doon sa pinoprocess lang. Wala tayong sariling minahan sa Middle East. Hindi kagaya ng mga Shell, Total, Texaco. So, ba't hindi natin paubaya? Type ko talaga yan si Senator Francis Tolentino. Direkta no? Wala tayong gamit Wala tayong gamit. Ano gagawin natin? No? Diba? Hindi na mga walang mga mabulaklak. Direct to the point. I love you, Senator. Yan po tinig ni Senator Francis Tolentino, Chairman ng Senate Justice and Human Rights Committee at Special Committee on Maritime and Admiralty Zones sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Aabot na sa 10.5 million pesos na halaga ng puslit na gasolina ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang compound sa lalawigan ng Bataan. Isinagawa ang operasyon ng pagsasanid ng puwersa ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, Enforcement and Security Service at National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crime Division. Nasamsam ang kontrabando mula sa V-Fuel Gasoline Station at compound sa Roman Superhighway, Barangay Mabatang sa bayan ng Abukay.
na diskubre ang mga smuggled oil makaraang mag-inspeksyon sa mahigit 2,500 liters ng diesel fuel, 3,100 liters ng unleaded gasoline, dami at 5,300 liters ng premium gasoline. Samantala, pinapurihan naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga tauhanang aduana sa pagkakasabat sa mga kontrabando. Muling tiniyak ni Rubio ang maigting na pagbabantay ng BOC laban sa pagpasok ng mga ilegal na produkto sa bansa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Pamahalaan naglaan ng 600 milyong pisong pondo para sa pagprotekta sa wildlife at biodiversity ng bansa. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Ng pamahalaan ng nasa 600 milyong piso para sa proteksyon ng biodiversity at wildlife bansa. PNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na kabilang daw sa tututukan nila ngayong taon ang pangangalaga sa ating mga likas na yaman. Nasa 500 million pesos ang nilaan para sa enhancement ng Marine Research Station at nasa 100 million pesos ang sa pagprotekta sa iba pang mga likas na yaman. Maliban dito sa pondong ito, sinabi ni Yulo na mayroon na rin foreign funding na pumapasok sa DENR para naman sa mga biodiversity-related programs. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. O, teka muna, summer na, di ba? Magsa-summer na pagkatapos ng Pebrero, tapos magmamarso na tayo, tapos ano ba yung kick-off ng summer? Yung tinatawag na Fire Prevention Month, di ba? March? Oo, summer na yan. Pagka-summer, itong mga batang ito, uy, ano to science to Oo, yung mga batang, especially yung mga lalaki, time para magpatuli. Oh. Oh. Tatasang merong mga nagsasabi na kapag ang isang lalaki ay hindi tumatangkad. Totoo nga bang hindi tatangkad ang isang lalaki o isang batang lalaki kapag hindi nagpatuli? Tara, natin yan kung tama o mali sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang pinaka-common na myth ay kapag nagpatuli raw ang isang lalaki, nakakatulong daw itong tumangkad. Pero totoo nga bang hindi natatangkad ang isang lalaki kapag hindi nagpatuli? Tara, let's prove it! Ipinaliwanag sa Antara News na ang circumcision o pagtutuli ay isa sa pinaka-common surgeries worldwide at generally safe. Isinasagawa ito sa mga lalaki upang tanggalin ang foreskin mula sa ulo ng penis. Samantala, isinaad naman sa hellodoctor.com na walang kinalaman sa height ang pagpapatuli dahil nakakatulong lamang ang pagpapatuli sa hygiene at upang maiwasan ang kanser sa mga lalaki. Ganon din naman ang sinabi ni Dr. Vito. Anya, natataon naman sa puberty stage ang pagpapatuli kaya karamihan sa mga Pinoy ay naniniwalang nakakatangkad ito. Ayon pa sa kanya, tumatangkad ng isang tao base sa genetics at nutrition o sa pagkain kinakain nila. Kaya naman, mas mainam na tanggapin mo na lamang ang iyong height at physical appearance. Acceptance lang yan. Pagka natanggap mo na ikaw ay tig na lalaki. Teka muna. Mga kaastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito nyong esports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Sports, pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at inyong mga mobile phones. Maging up-to-date sa mga latest scores sa libu-libong games worldwide, buong mundo. Kasama dyan ang, syempre, kasama dyan PBA, ano pa? NBA, ano pa? PVL, kasama dyan soccer, ano pa? Basketball, volleyball, boxing, at marami pang sports. But
that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Yun. Sige, taas mo ng konti. Ayan. Yan ang Arena Plus. Ronda Pilipinas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito yung mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nabalitaan nyo na ho itong dahil ngayon ay February, 2 ngayon, di ba? February 2, di ba? 2024. So, February 2. Pagkapumasok na ho ang unang araw ng Pebrero, yan ho yung tinatawag na Love Month. Yan, Love Month. So ibig sabihin, ito'y panahon po ng pakikipag-date sa mga opisyal, ha? Sa mga opisyal na syota o mga girlfriend, boyfriend, lalong-lalo na ang asawa. Alam niyo sa mga panahon ngayon, napakahirap magloko. Oo, sa totoo lang, ha? Totoo lang. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ngayon may camera. Lahat kayo may pa-picture, may pa-video. Pag nakita ka sa labas at may kasama kang iba, picture dito, picture doon. Kaya na, itong mga panahon ngayon, huwag na kayong magloloko dahil mahirap na. Oo. Ang dami nagkalat na mga ngayon. Mga kaibigan ng show. Tawa mo, makakarating yan. Gandang gawin, huwag na kayong magloko. Pero, alam niyo, may mga tao po, mga kababayan tayo na dahil Love Month na tinatawag, meron ho silang hinahanap na maging girlfriend o maging boyfriend. Diba sa mga panahon ngayon? Siyempre, parang feeling nila, pag wala silang girlfriend o boyfriend ngayong mga panahon na to, parang nalileft out eh. Pero may tinatawag kong love scam ngayon, okay? May makakausap po tayo sa linya ng telepono. Nasa linya po natin, kaya nga nagtatanong ako, bakit si Sir Art eh? Sabi ko, si Sir Art pala isang love expert na rin. Hindi, kasi may tinatawag kong love scam. Online yan. Online ho yan. Pag-usapan ho natin. Nasa linya po natin ang technology editor and cybersecurity expert si Mr. Art Samaniego. Sir Art, magandang araw. Good morning sa mga nakikinig at mga nanonood. Naghahanap ako ng mai-interview ko. Sabi ko, si Art Samaniego. Bakit si Art Samaniego? Bakit? Love expert na ba yan? Nagpapayo naman ng pag-ibig yan. Ano po? Isa siyang uri ng scam na yes. Na kailangan nating maging aware tayo. Tama. Siya sa technology naman. Tama. Kasi nung nagkukwento nga ako dito sa mga bata dito, Sir Art, sabi ko, nung panahon ko, yung mga love scam noon, mga telepono lang eh, di ba? Mga telepono lang eh. Tapos, magkakaroon niya ng sasamantalayin niya gana, magiging phone pal, tapos naging textmate. Dahil Sir Art, hinihingan talaga sila ng pera at pinagsasamantalahan yung pagkakataon na sila'y malungkot. Oo. So ito yung lalo na ngayon magba-Valentine's Day. So ang ginagawa ng mga kriminal, pinagsasamantalahan tumagan nito mga time para nakawan tayo ng mga pera natin. Ang masaklap nito, meron pang nagkakaroon ng emotional investment yung mga nagiging biktima. Kaya nakakaawa yung mga biktima. Oo, kasi getting to know each other pa yan, Sir Art. Talaga magliligaw-ligawan pa yan. Parang, kumusta ka na, anong paborito mo, anong ayaw mo sa isang tao, di ba? May mga ganun-ganun pa eh. Parang emotional investment, di ba? So ang ginagawa ng mga kriminal sa nakita namin pag meron nag-random message sa iyo out of nowhere, usually to sa Facebook. At sa Instagram. Okay. May nag-message sa inyo randomly na I like your eyes, mga ganon. Hey, how are you? Mga ganong mga message. Magduda po kayo. Iyon. Baka mabiktima kayo, mag-ingat tayo, baka maging biktima kayo ng love scam o romance. Tips na hanap eh. Wala na makakausap.
Pero sinasamantala to ng mga kriminal. Oo. Kasi madalas, kasi tayo, sa panahon na ito, Sir Art, tayo'y medyo uhaw sa mga likes, di ba? Sa mga comments, lalo na every time we post. Kapag merong nag-like dyan, tama yung sinabi mo, at merong nag-like o may nag-comment na, I like your profile pic, ang ganda ng ganun. Doon na magsisimula di ba? Kasi communication na, magsisimula na, conversation na yon. Oo. So doon na ang simula. Yes. At, doon ka na mabibiktima. Pagkatapos nun, ang mga kriminal matyatsagay. So, tama. Inaabotin ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Oo, tama. Kukunin lang yung ano mo, kukunin lang yung tiwala. Yung loob mo. Oo. Kukunin yung tiwala mo. Oo. So pag nakuha na yung tiwala mo, at doon na magsisimula. Ang sasabihin na next niyan. So una, nag-random message sa'yo, di ba? Pangalawa, kunin yung tiwala mo. Ang pangatlo, sasabihin, platform. Lipat tayo kung saan pwede tayo mag-usap anytime. Sasabihin niya sa'yo, gamit tayo ng Instagram, gamit tayo ng WhatsApp. Okay. So, eto na. Doon na kayo mag-uusap para ikaw, masolo ka na niya na nandun yung mga... Lalong-lalo na, Sir, yan, iimbestigahan mo rin at titingnan mo rin yung itsura. Kung maganda, sexy, at saka tipong balangkinitan at medyo swak na swak sa gusto mo, kumbaga parang artist ang dating, talagang pag sinabi sa'yo, wag tayo dito mag-usap, doon tayo sa isang app para mas matagalan yung ano natin. Parang maganda usapan. Oo. So, susunod ka naman. Susunod ka naman kasi maganda ang profile pic niya. Oo, syempre ang ganda, ang pogi, di ba? Susunod ka naman. Pag sumunod ka na sa kanya, doon ka nadadahan-dahaning utangan ng pera. At meron kami na-identify na, ang tawag namin dito, 8 dangers o 8 dangers na mga 8 dangers sa online na mga profile na mga scammer. Sige po. So, di ba nalipat ka na? Yes. Nag-uusap na kayo. Eto na, uutangan ka na ng pera niyan. Ang unang gagawin niyan, meron mga na-identify kami na ang tawag namin ay sad boy, sad girl. Sad boy, sad So, girl. ang mga red flag niyan, magkukwento yan sa'yo ng buhay niya at napakalungkot ng buhay niya. Okay. Nagkasakit yung anak niya, nagkasakit yung kapatid niya, at kailangan niya sana ng pera, pero hindi diretso uutang. Okay. Yun mismo, karamihan, ang mag-aalok, sige, pahiramin muna kita. Or magtatanong ng Sir Art na, paano ba ako makakatulong? Mga ganun yan Oo, lalo na ang Pilipino. Oo, tama. Mga Pilipino. Paano ba ako makakatulong? Ng pera yung tawag namin, profile namin. The seducer. Seducer, okay. Oo. Meron niya mga super attractive na mga profile pictures. Tapos, magtatanong yan sa'yo in private. Di ba nakalipat na kayo ng platform? Magtatanong na yan sa'yo. Oo. Ano suot mo ngayon? Iyon. Okay. Oo. Pagkatapos yan, itong mga seducer na to, itong mga criminal to, magpapadala yan na revealing mga hubad ng mga picture sa'yo. Okay. Tapos, sabihin niya doon sa biktima niya, nagpadala na ako ng picture ha. Magpadala ka din. Okay. Pag nagpadala ng picture tong biktima, meron na siyang bala against you. Panahal na, blackmail ka na. At huhututan ka na ng pera. So ang pangatlo, ito, ang matindi, yung investor. Kasi nag-level up na itong mga to. Itong mga scammer. Hindi na yan diretso hihingi ng pera sa'yo. Okay. Sasabihin yan sa'yo, mag-invest tayo sa mag-invest tayo sa cryptocurrency. Wow, tunog matalino. Oo, tunog matalino, di ba? Pag nagtatanong ka, ano yun, ganun, i-explain sa'yo. Hindi ako nang bahala, mag-invest na lang tayo, 50-50 tayo. Iyon. Okay. Oo, so ikaw naman, walang mawawala sa akin, hindi ako hininga ng pera. Hindi ito scammer. Hindi alam, yung cryptocurrency na yun, fake yun. Walang cryptocurrency kung saan ini-invest yung pera mo, kundi inuhut-hut lang yung pera. Okay. Ang next, ang isa sa mga effective to, yung mga makikipagkilala sa'yo sa Instagram o sa Facebook na mga retired servicemen or service women. Sabihin niya, retired na US Army ako, naka-assign ako dati sa Middle East. Naghahanap ako ng friends sa Pilipinas.
Oo, tapos mag-i-evolve na yan. Pag nakalipat na kayo ng platform, sabihin niya, maghahanap na siya ng long-time partner. Ang tinatarget nito, yung mga 40 years old pataas, kasama na ang mga senior citizen. Kasi ito, mga mature yung itsura niya. Tama. Okay. Pagkatapos niyan, sasabihin niyan, hihingi na yan ng pera. Sasabihin niyan, pupunta ako sa Pilipinas. Meron isa kaming nakausap tungkol dito. Nagpunta daw siya sa Pilipinas, sabi niya. Tapos, ang babae naghihintay dito sa airport, biglang nag-message. Na-divert yung flight na punta sa Cebu. Nako! At nahuli siya dahil meron siyang dalang $800,000 na hindi niya na-declare. At kailangan niya magbayad ng tax na 44 pesos. Okay. Yung babae naman nagbigay 44 Yeah. sa isang e-wallet. Pagkatapos nawala na yung kausap niya. Nung nagtanong siya sa Cebu, lang ganun nangyari. Kasi na ano ka doon sa 800,000. Ano nga naman yung 44,000? Ano nga naman yung 44,000 kasi nga magpapakasal na kayo nung Okay. Pero yun nga, so wasak yung damdamin nung senior at ang problema ayaw niya mag-report kasi nahihiya siya, may mga apo na siya. Tama. May anak siya, mga professional, nahihiya. Oo. So ang mga sumusunod na mga profile scammer, yung escort, ito yung magpapadala ng picture sa iyo, magipag-meet sa iyo pagkatapos hihingi ng pamasahe sa iyo para magkita kayo. Yes. Pagkatapos pag nakapagbigay ka na, wala na. Hindi na. Ano ka na? I-ghost ka na. Black ka na. Wala na. Tapos meron din mga blackmailer. So ito mga blackmailer, ito yung hihingi sa iyo ng mga impormasyon na pag binigay mo, gagamitin yung information against you para hut-hutan ka ng pera. Yun. It's all online. Yun, talagang maniniwala to at matatakot bigay ka ng pera. Ang huli, ang pangalawa dito yung slow burn, yung matyaga, sobrang tiyaga. Kasi mas malaki yung makukuha nila sa iyo. What's the term again, Sir Art? Ano yung term? Ang tawag? Slow burn. Slow burn. Ang dahan-dahan sinusunog. Okay. Long game yung laro niya. Tapos siya, parang harmless yung conversation, kumustahan. Tawag dito, relationship scam kasi kala mo kaibigan mo. Yung pala, uutangan ka na niya. Lagi ka na uutangan. Wow. Ang panghuli, ito ang masaklap na nangyayari sa atin. Yung mga predator. So ito yung mga mature na mga lalaki na nagkipagrelasyon sa mga bata as in minor de edad na mga bata. Pinapadala ng pera, pinapadala ng kung ano-ano, nangingipagkita sa kanila. Illegal to kasi hindi naman legal makipagrelasyon yung matanda dun sa bata. Kaya mag-ingat mo tayo, hindi alam to ng mga magulang. Kaya dapat yung mga magulang bantayan yung mga anak nila sa habang nasa online. Ito, paalala lang, hindi pa namin din discourage na magkaroon tayo ng online relationship. Maganda magkaroon ng long distance relationship at online relationship. Request lang po namin na sana mag-ingat tayo dun sa mga makakausap natin. Mag-ingat na tayo. Mag-ingat at maging matalino. Ang payo namin, magduda. Dapat magduda tayo dito. Para magdamot. Sa tunay, hindi tayo basta-basta nagbibigay. Tama ganun din, oo. Yeah. Wala pong mawawala sa atin pag natin, nandito na yung red flag. Isabi na natin to, i-block na natin. At ang pang-apat, magsumbong tayo. Dahil pag di tayo nagsumbong, pwedeng maging next victim yan yung mga malalapit sa buhay natin. Kamag-anak, pamilya, kakilala, pamilya natin. So kaya, pag makita mo itong mga red flags na to, unmatched kagad. Tawag namin sa campaign namin, unmatched. So, unmatched. Huwag ka makipag-match sa mga to. Ang project na to, kasama namin mga private sectors at ang government, ang CICC, sa DICT, kasama namin sa project na to na ang layunin, i-educate yung mga tao. Kaya salamat po sa pag-imbita kasi mas maraming tao yung maaabot natin at mas kukonti yung i-scam. Pero Sir Art, believe ako, talagang pinag-aaralan talaga nila yan no?
Oo. Na-discover namin, meron pa itong mga alam mo yung ginagamit na marketing strategy, yung A/B testing. So naghahanap sila kung ano yung mas effective paano mambola. Dati diretso hingi ng pera. Ngayon, mag-invest ka. Ganito, tayong dalawa, sabay tayong gumastos. Yung mga tao, pinag-aralan talaga. May mga may nahuli sa Merong HR saka training to mga to. Grabe, paano makapanloko ng billion dollar industry to. Billion dollar industry tong cybercrime. Ang cybercrime mas kesa drugs. Tama. Kesa sa illegal drugs. Ay, nako. Tama. Nandito sila. Tama pala na kayo'y natawagan namin, Sir Art. Nako, maraming salamat po sa mga impormasyon na yan at sana maging warning sa mga kababayan po natin na mga malulungkot lalo na at walang love life. Opo. Yan ang madaling biktimahin. Opo. Maraming salamat po sa pag-imbita. Sana marami tayong matulungan sa pamagitan ng broadcast na to. Maraming salamat po, Sir Art, and Happy Valentine's Day. Thank you po. Happy Valentine's. Maraming salamat po. Si Mr. Art Samaniego, Technology Editor and Cybersecurity Expert. Tuloy-tuloy po mga balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita, pinangunahan ng mga opisyal ng PCSO sa pangunguna ni General Manager Mel Robles ang pagbibigay ng PTV Patient Transport Vehicle sa munisipalidad ng Real sa lalawigan ng Quezon. Ang nasabing pamamahagi ng sasakyan ay sinaksihan ni na dating PCSO Assistant General Manager for Charity Sector Dr. Larry Cedro, Charity Assistance Department OIC Department Manager Attorney Marisa Medano at PTV Recipient Real Mayor Diana Abigail Diestro Bing Aquino. Nagpasalamat si GM Robles sa malaking tulong ng publiko sa pagtangkilik sa gaming products ng PCSO tulad ng Lotto Games, STL at sweepstakes bilang suporta sa charitable programs ng PCSO kabilang ang PTV Donation Program. Nagpaabot din ng malaking tulungan niya para mapabilis na maibiyahe sa pinakamalapit na medical facilities ang mga pasyente, senior citizens at iba pang nangangailangan ng tulong. Muling binigyan din ng PCSO ang commitment nitong na tumulong sa kailangan na katunayan ng #PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Ronda Pilipinas. Samantala tanggap tayo ng report. PCO nagkaisa sa pagdiriwang ng Philippine Tropical Fabrics Month. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Go, Gilbert! Isang fashion show ang sinagawa tampok ang mga innovation sa mga tela at damit sa pangunguna ng DOST Philippine Textile Research Institute. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Presidential Communications Office Asay Kueng Hidalgo Tida na bahagi raw ito ng 2024 Philippine Tropical Fabrics Month. Sa nasabing event, inirampa sa Kathabi PTF Reimagined ang ilang collections mula sa fashion designers sa bansa, kabilang na sina Avil Bacujo, Albert Andrada, Jessie Buendia at iba pa. Kabilang din sa mga rumampa ang ilang mga celebrity guest at model na kabilang na dito si Juancho Trevino, suot ang PTF mula sa ilang koleksyon ni Bacujo at nabatid na sa isang highlight o kasama sa highlight ng Kathabi ang mga government uniforms mula sa koleksyon naman ni Bacujo, kasama rin sina Andrada at Buendia ni Otida na nagsilbi ring platform fashion na ito para maibahagi ng mga designers ang kanilang sa textile development ng DOST PTRI at mahikayat ang mga stakeholders na mamuhunan sa Philippine Tropical Fabrics. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. May bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Tatlo patay, siyang kritikal matapos na gumuho ang isang steel hangar sa Idaho, US. Nabatid na 39,000 square foot hangar ang gumuho. Ayon sa Division Chief of Operations na si Aaron Yumo, kasalukuyan pang inaalam kung ilan ang mga empleyado na nasa loob ng infrastruktura. Iniimbestiga na rin ang sanhi ng pagguho ng nasabing infrastruktura na metal. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Christine Reyes inaming annulled na ang kasal niya kay Ali Katibi. Showbiz Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan na ang kinumpirma ni Christine Reyes na annulled na ang kanilang kasal ng kanyang dating mister na si Ali. Ayon kay Christine, hindi niya inaapawalang kanilang kasal dahil hindi raw ito isang bagay at i-celebrate. Christine at Ali ay kinasal sa pinakamahal na isla sa Pilipinas, ang Balesin Island sa Polillo, Quezon noong January 27, 2016. Ngunit noong 2019 ay bigla napabalita na hiwalay na ang dalawa. Ang mga ito ay may isang anak, si Amara. Bagamat hindi naman inamin at hindi rin itinanggi ng dalawa na hiwalay na sila, ngunit nagpahiwating naman ang aktres sa isang interview dito ni Karen Davila na nasa balag na ng alanganin ang kanilang relasyon. Sa nasabing interview, sinabi ni Christine na sibil sila sa isa't isa ni Ali, lalo na kung tungkol ito sa kanilang anak na si Amara. Nang matanong din si Christine tungkol sa view nito sa kasal, sinabi nito na ideally, dapat ay hindi ito nagtatapos, pero depende umano sa circumstances, bagamat para sa kanya umano, kung hindi na masaya ang mag-asawa, dapat nang gumawa ito ng hakbang. Sa kasalukuyan, karelasyon ni Christine, si Marco Gumabaw. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo ay merong patama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, hindi man laging happy, dapat laging thankful. Alam nyo, pagka kayo nasa problema, matinding problema, hanap mga papas kayo sa buhay. Alam nyo, dun sa mga taong bumabangon everyday sa umaga at nagtatrabaho, kumikilos, nakakalakad. Alam nyo, may mga tao sa ospital na ilang buwan na hindi nakakabangon, ha? Hindi nakakagising, ha? May mga sakit sila, ha? Pero kayo nakakabangon, nakakagising, nakakalakad. Diyan pa lang dapat magpasalamat na kayo, ha? Yung iba hindi nakakakita, kayo may nakikita kayo. Dapat nagpapasalamat kayo at nakakakita kayo. May mga bagay na titingnan nyo yung mga sarili ninyo. Marami hong dapat ipagpasalamat sa Diyos at nasa inyo. At yung mga taong sinasabi ko, pag nakita kayo, kaiinggitan kayo. Yun. Para gumaan-gaan ang ating mga nararamdaman. Baka masyado na kayo nagfo-focus sa mga problema nyo sa buhay. Pag masyado kayo nagfo-focus sa problema nyo sa buhay, papangit kayo. Pangit na nga yung sitwasyon nyo, pangit pa kayo. Kaya huwag kayong concentrate sa pangit na sitwasyon nyo sa buhay. Ay, nako, maraming salamat Pilipinas. Yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Doc She Lejano. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.